so happy to be here. I'm so excited to share to you guys. So please, okay. Sige na. Wala, yan. Yes. I hope clear sa ating lahat yung ating PowerPoint. And thank you, JR. Dahil meron akong dalawang FB Live. Thank you sa mga nanonood, sa 11 nanonood. Thank you. Ang message natin ay galing dito sa babasahin nating Moments for You. I hope mamaya ko bigyan kayo ni Pastor Pe ng copy. Para kahit nakalimutan nyo yung message ko, pag dala-dala nyo ito, ma-review nyo na ulit. Amen. Your gifts and God's gifts. Diba? Meron tayong gifts sa Diyos at meron ding gift ang Diyos sa atin. Amen. Kaya meron tayong dalawang pag-uusapan tonight. At ang tanong ko, in the end, is ano ang gift mo sa Diyos? Ano ang regalo mo sa Diyos? Kailangan ko si Joanne to manipulate my PowerPoint dahil wala akong clicker. Ito yung tatlong merong wise men na nagregalo na pumunta kay Jesus nang siya pinanganak. At meron silang tatlong gifts, di ba? Una ay gift of gold. Tapos pangalawa, meron silang gift of frankincense. Ang ibig sabihin ng frankincense ay hindi Frankenstein, ano? Incense, di ba? Gift of incense. Tapos last ay may gift of myrrh. Yung gift of gold ay yung mga gold sa panahon ng kings, sa panahon ng Old Testament, at panahon ni Jesus, ay regalo para sa mga hari. Nagpapatunay na si Jesus ay hari ng mga hari. Pangalawa, incense. Yung incense, alam niyo ba yung incense? Yung nilalagay sa Insenso. pabango? Incenso, di ba? Nagdala yan ay sweet-smelling aroma to God. Yung incense na yon ay sinisindihan para sa Diyos, di ba? Na pinapakita na si Jesus ay hindi lang hari, si Jesus ay Diyos, di ba? Hindi lang siya tagapagligtas ng Mashiach, siya ay Diyos mismo. Number 3, nagbigay din yung pangatlong wise men ng myrrh. Yung myrrh ay yung ginagamit sa balsamo, di ba? Pag sa namamatay. At anong pinapakita ng messages ng mga gifts nila? Una, si Jesus ay King. Pangalawa, si Jesus ay God. At itong King na God ay mamamatay sa cross. Amen. Ito ang mga gift ng Diyos sa atin. Ang gift ng Diyos sa atin ay the presence of Christ. Alam niyo, pinakamahalaga sa buhay natin, may presence ng Diyos sa buhay natin. Ang panalangin ni Haring David noon, wag nawa, Panginoong Diyos, na maalis yung Holy Spirit sa akin. May mga tao, mga kapatid, na nagtuturo na hindi daw aalis ang Holy Spirit sa iyo. Kapatid, I beg to disagree. Pag nag-grieve mo ang Holy Spirit at palagi mo siya ginigrieve, aalis. He's a very gentle dove, no? Ayaw niya ng sin. Pag palagi mong gawa-gawa ka ng sin, mamaya alis na sa iyo. Naalala ko yung si Pastor Rafael, may sinishare siya sa atin, kanina sa akin, na meron daw isang brother na ini-invite niya, hindi na nagre-respond. Maraming reason. Yung tinasabi ko kanina kay Sister Joanne na pagka gusto mo, pwede mong gawin, di ba? Katulad ni na Ate Badet, galing pa si Benny, Ate John, galing pa ng Jerusalem si Ate Joanne, di ba? Parang ano lang dito ang natin si JR lang ang pwede natin itrito dito Ibig sabihin, di ba? Kahit malayong pinagalingan mo, kung gusto mong gawin, gagawin mo. Amen. Para kay Jesus, di ba? Amen. Yun ang una, ang presence ni Jesus Christ ang unang bigay niyo sa atin. Pangalawa, ang pangalawang bigay niyo sa atin ay joy, kaganahan. Pansinin niyo mabuti sa lahat ng regalo ng Diyos sa atin, pinaka-the best ang joy. Amen. Alam mo ba, yung taga-Ashkelon na nagpakamatay, isa sa mga nawala sa kanya ay hope, una. Pangalawa, joy. Pag wala ka ng pag-asa, ang buhay mo pabulusok na. At ang tingin mo, ang solusyon na, magpakamatay.
ng tao. Amen. Especially sa ating mga believers, mga kapatid. Ano? Pag wala kang joy, Biyernes Santo ka, yung mga makakakita sa'yo, ayaw mo born again. Hindi na. Yung bag na mo born again, nagiging Biyernes Santo. Kaya dapat may joy ka sa, sa heart mo. And then, last ay heart of worship. Diba? Hindi lahat, kapatid, ang nasa ibabaw ng mundo, ay merong heart of worship. Sino ang nagkakaroon ng heart of worship? Ang nagkakaroon ng heart of worship ay yung naniniwala na makakapag-worship lang tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Word of God at sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kung minsan tayo, pinipilit natin ang sarili natin na mag-worship sa sarili natin. Ang totoong worship, ang worship na batay sa salita ng Diyos at worship na sinasamahan ng Holy Spirit. Amen. Tingnan natin itong tatlong taong ito. At tingnan natin yung mga regalo nila. Diba? Yung unang tinignan natin yung mga tatlong wise people. Diba? Itong tatlong taong ito, tingnan natin kung ano yung mga regalo nila sa Diyos. Una si Abel. Diba? Ang regalo ni Abel ay yung the best sa mga hayop niya. Susundan niyo ba? Si Cain, ang niregalo niya sa Diyos yung mga fruits and vegetables. Walang sinabi yung sa Genesis chapter 3 na the best ang binigay ni Cain. Pero ang sinabi nito, si Abel, the best ang bigay niya sa Diyos. Amen. Di ba? Si Abel, ang binigay niyang mga hayop, mga the best. Hindi yung mga duling, hindi yung mga kalbo, hindi yung mga sakang, no? Diba? Ang binigay ni Abel yung the best. Yung mga walang kurikong, no? Walang mga skin disease, no? Yan ang the best na binigay ni Abel. Susunod, si Joseph na taga-Arimathea, nung namatay na si Jesus, iniliping niya si Jesus doon sa bago niyang tomb. Diba? Meron akong palaging sinasabi kay Melodina. Alam mo, pag namatay ako, gusto kong ilibing sa Jerusalem. No? Dapat bibili na ako ng hindi doon sa makakama doon sa mga tutulis. Bibili na ako, pag-iiputan ko na yung aking graveyard, kung bumili ng para sa akin. Doon naman tayo pupunta lahat, amen? Amen. Kaya siguro mga 120, ako siguro mga 180 naman. Ibig sabihin, doon tayo pupunta. Pero sa Diyos ng Arimathea, si Jesus, walang libingan. Kaya ang ginawa ni Joseph ng Arimathea, isa ding secret disciple katulad ni Nicodemus, ay yung bagong tomb, nakabili na siya bago siya mamatay, nakabili na siya ng... Alam niyo ba yung tomb noon? Ang tomb noon na hindi yung parang ngayon yung doon sa ilalim, no? Nagmula sa lupa, nagbabalik ng... Hindi doon! Doon! Dati doon, cave, di ba? Yung cave, tapos tapak pa ng bato. Imagine, di ba? Yung libingan noon ay hindi yung 7 feet below. Maganda. Yung parang may aircon pa yata doon sa loob, no? Pagpumasok ka ganyan, ilalagay ka, tapos sasarahan ng bato. Kaya ang bigay ni Abel ay yung the best sa kanyang mga hayop, ang bigay ni Joseph ay yung bago at hindi nagamit. Di ba? Huwag kayo magbibigay naman sa Diyos ng gamit na, di ba? Grabe naman kayo. Naalala ko yung may nagre-regalo sa amin sa amin Amerikano. Ang binibigay sa amin mga damit, luma. Tapos ang sabi niya, bigay niyo sa members niyo. Sabi ko sa loob-loob ko, mga signature ko yung damit ng mga member. Tapos bibigyan mo ng ganito. Yung bang, pagka nagbigay ka ng use, parang kayo minsan hindi acceptable, di ba?
Ako tumatanggap ako ng used cellphone, no? 1 day old, 2 day old, okay lang, no? Pero ito si Joseph, yung kanyang tomb, pinagalit siya kay Jesus, no? Bago, hindi pa nalabnan ng patay. Ang last ay si Nicodemus. Nung namatay na si Jesus, ay binigyan niya si Jesus ng 50 kilo. Napakarami na, 50 kilos. Yung 50 kilos ay isang kabang bigas, no? Sabi namin, pang spices, para i-embalm yung katawan ni Jesus. Nasundan niyo ba? Para hindi mabulok. Di ba? Embalm, yung mga spices na yan para ma-preserve yung kanyang katawan. Ito ang undescribable gift na bigay ng Lord. Una, Emmanuel. Ano yung sabi ng Emmanuel? God is with us. Emmanuel, Elohim, God with us. Alam mo, yun ang the best na regalo ng Diyos ay si Jesus. Tandaan niyo yun, ha? Hindi pera, hindi house and land, hindi asawa, hindi anak. Ang the best na regalo ng Diyos sa tao ay si Emmanuel. Emmanuel means God with us. Emmanuel, Elohim. Bakit siya ang the best, Pastor? Dahil itong tagapagligtas na ito ay namatay sa krus upang tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Binigyan tayo, namatay siya sa krus. Mamaya, papakita ka kung bakit siya namatay sa krus. At isa pa, meron siyang regalo na tinatawag nating grace gifts. Yung grace gifts ay biyaya niya, ang mga kaloob niya dahil sa kanyang biyaya. Dahil siya ay mahuayin, mapagmahal, ay binibigyan niya tayo ng regalo. Excited ba kayong tumanggap ng regalo? Amen. 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 Ito yung itong regalo ng Diyos nung namatay si Jesus, our Emmanuel, sa cross. Una, kapatawaran ng kasalanan. Di ba ang sarap na alam mo na napatawad ang iyong kasalanan? Amen. Di ba? Masaya ba kayo na napatawad na ni Jesus? Kahit tayo nagkakamali, ay ini-erase ng blood ni Jesus yung ating mga kasalanan. Sabi mo sa tabi mo, pinatawad ka na ng Lord. Pinatawad ka na ng Lord. Dapat wala nang guilt, wala nang condemnation, dapat wala na. Yung nakaraan mo ay na-erase na. Yung nakaraan mong kasalanan, hindi na iniisip ng Diyos. It's erased. According to His books, it didn't happen. Hallelujah. Bakit walang Amen. Pangalawa is justification. Ang ibig sabihin ng justification, di ba, ang sabi ng kaaway, is the accuser of the brethren. Sabi ng kaaway, oy, alam mo ba, makasalanan ka, yung ginawa mo noong 1986. Di ba? Yung ginawa mo noong 1990. Di ba? Accuser of the brethren na, naakusahan ka niya. Pero, anong ginawa ng Diyos? He justified us. Sabi ng kaaway at tayo mga makasalanan, ang sabi ni Jesus, I died for him. I cleansed him. Napatawad na siya. In short, sa legal term, he is already acquitted. Pardon. Wala na siyang kasalanan. In-erase na yung lahat. Yun yung justification. Pangatlo, adoption. Hindi ka lang pinatawad at in-erase ang kasalanan mo, di ba? Ikaw din ay inampun ng Diyos. Amen. Sa kanyang pamilya. Amen. Tayo dati anak sa labas. Ngayon, tayo din inampun na. Naampun ka na. Nasa family of God ka na. Amen. Susunod, hindi lang naampun ka, may mga inampun, pero hindi binigyan ng mana. Mana. Pero tayo, may mana tayo sa Lord. Amen. Then, may mana tayo sa Lord sa hinaharap. Pero dito sa ibabaw ng lupa, may mana din tayo. Naniniwala ba kayo mga kapatid na may mana tayo? Diba? Pag hindi ka naniniwala, huwag ka nang mag-abroad, doon ka na lang sa Pilipinas. Diba? Alam mo kung bakit tayo binibless ng Lord? Alam mo, bless mga abroad. Kung nanonood man, o manonood man yung mga hindi abroad.
Gusto kong sabihin na yung mga nag-abroad, yung sakripisyo mo, may balik kaya? Yung iiwanan mo ang Pilipinas para pupunta ka sa isang bansa, hindi mo alam ang salita, hindi mo alam ang kultura. Pag titira ka di ba? Ang sarap-sarap, dapat kasama mo ang pamilya mo, di ba? Yes. Tapos pupunta ka mo all of a sudden sa Israel, Wala kang alam na. hindi mo kilala, di ba? Ugali nila, iba din eh, no? Diba? Minsan nagkausap kami ni Brother JR pag kami naglalakad sa mga cell sites na napupuntahan namin sarado. These cell sites, biblical sites. Sabi ko, alam mo, pinagpala yung mga abroad, di ba? Pinagpala tayo. Yes. No. Amen. Kaya lang kuminsan, kaya lakid ng pagbabalang ito, no? Di ba, iba ang ugali ng Hudyo? Nahuli nyo na ba ang sarili nyo na kuminsan, asang Hudyo ka na rin? Opo. Alam niyo ba na tayo ay Filipinos are very gentle people. Yes. And the people say, Amen. Amen! Di ba? Amen. Filipinos are very gentle people. Alam mo, after 20 years akong tumira sa Israel, itabi mo ako sa Hudyo, asal Hudyo na rin ako. Dati kaya, pagka naninigaw, Ken. Ngayon, pag nanigaw, sigawan tayo. Tapos tayo ng sigaw. Dahil natagpuan ka, sabi ko kay JR, pag ikaw ay Ken ng Ken, tatapakan ka. Titilisin ka. At alam mo, kahit Christian ka, mahirap matapakan ka ba din? Mahirap kahit Christian. Kaya pag may naninigaw, sige, magsigawan tayong dalawa. Hindi ako mapatalo. So, hindi ba, hindi Christian? Kapatid, magpapaapi, dito na ako nakatira, magpapaapi ako sa kanila. Ugali nila yung manigaw. Magpapasigaw na lang ako buong buhay ko, kamamatay ako. Kaya yung sinasabi ni, Pastor, nakakasigaw ka na ba? Oo, kapatid. Dahil kung minsan, di ba nasa nation natin, ayaw natin magpaapi. Tama ba yun? Dahil we created the image of God, dapat pare-parehas tayo. Huwag man akong sisigawan. Kaya ang ano natin, yung tawag natin, yung defense mechanism natin, pag sinigawan ka, ano gusto mong gawin? Sisigaw ka din. At alam ko minsan, napapagaling tayo sa culture. Kung nasaan tayo. Pakinggan nyo ito mabuti. Pagdating ko sa Israel, meron akong culture shock. Dahil pagdating ko, nagsisigaw ang mga tao sa Israel. Sabi ko, nag-aaway na sila. Kasi sa amin, sa Carly City, hindi kayo nagsisigaw ang mga tao, pero nagsasaksakan. Mas malala po. Nagsisigawan yan. Pero culture shock yung sa atin kasi, hindi nagsasalita, pero nangungunot ng punyan. Sasaksakin ka na lang, Pastor. Dito pero, ang lalakas ng salita, pero hindi nagbubuntalan, no? Hindi nagsasakitan. Biglang. Na nakita ko na, parang mas okay pa yun. No? Mas okay pang magsigawan, tapos walang galawan, no? So, hindi nga kayo Tahimik pero. Dangerous. Oo, dangerous, no? Yung kinikim-kim yung sama ng loob, hindi nilalabas. Ang hinahanap, itak! Hindi lang tayo inadapt, binigyan din tayo ng Mana. mana. Yung mana na yung kapatid ay isa dito, kaya lang meron ding mana dito. Na sinasabi ko kanina na bilib ako sa mga abroad. Basta bakit bilib ka sa mga abroad? Kaya mong magsakripisyo alang-alang sa pamilya. Kaya, yung mga iba hindi nila kaya eh. Pero kaya natin eh, di ba? Ayaw nating mamatay, mabuhay at mamatay na mahirap. Eh meron kang panaginip na ayaw ko ng ganitong buhay, kaya kahit na mahirap iwanan ang pamilya sa Pilipinas, gagawin mo lahat para sasabihin mo sa sarili mo, naghirap na ako, pati yung mga anak ko, maghihirap din katulad ko. Nasusundan niyo pa ba ito? Meron tayong mana, hindi lang dito, kundi dito sa lupa. Pang-lima, meron tayong Holy Spirit. Alam niyo ba kung sino nagdala sa inyo dito? Holy Spirit. Wala ka dito,
kung hindi ka inanoint ng Lord ng kasigasiga makarating. Amen. Amen. Alam mo bang, yung pagpunta mo dito, ang daming hadlang, no? Pero nanalo ka. Nanalo, tinulungan ka ng Holy Spirit na nasa loob mo. Pang-anim, meron kang kapayapaan. Itong kapayapaan na ito ay kapayapaang hindi malirik sa peace, hindi manglirik ng pangunawa. Peace that passes all understanding. Ano ba yung ibig sabihin nun? Yung pinagdadaanan kayo, sinishare kanina ni Ate Badet yung kanyang pinagdadaanan. Pero very peaceful siya, no? Yes. Hindi siya nasiraan, di ba? Ang dami niyang nadaanan, pero meron peace, di ba? Pastor. Kapatid, may mga iba na dumadaan sa mga pinagdaanan mo, pero may ganyan din. Kaya tinatanong ako ng psychiatry at saka psychologist hospital, Pastor. How are you? Tapos, tinanong ako, a lot of my question. And then, sasabihin ko kung ano hanggang 10 to 5 or 10 to 1. I mean, like something like that. Now, it's your okay. Like you are in 8. Yung pinagdaanan mo na ito, yung parang nasa 8 ka. Yung peace na yon, ang illustration ng peace na yon, pakita ko sa inyo. May bagyo, tulog siya. Takot na takot yung mga alagad niya. Lord! Nung di na nila matiis, ginising na niya. Na siya. Di ba? Yan sa Kinered. No? Yan sa Galilee. Lord! Mamamatay na kami. Alam nila na ano, no? Adi, mamamatay na tayo. Imagine, si Jesus sasabihin, mamamatay. Yung nagbibigay buhay, nagpapagaling, no? Sabi nila nung sila, panic na sila eh. Lord, Lord, wala ba kayo makailang? Mamamatay na tayo. Sinaman nila yung tulog, no? Si Jesus, tulog. Okay. At tawag ko doon yung divine peace. Yung kaya mong matulog na kaya mong matulog na may pinagdadaanan ka? Amen. Mahimbing ang tulog mo? Ano pinagdadaanan ka? Hilik agad. Hilik agad. Amen? Ito, number 7. Ito ang pinaka-the best na bigay ng Diyos sa atin. Ano ito, number 7? Home in heaven. Hindi lang dito sa ibabaw ng lupa, meron ding pinangako ang Diyos sa atin. Sa kalangitan, bibigyan tayo ng baka. Kaya ang pagpapagal mo dito sa ibabaw ng lupa, yan ay materyales na pinapadala mo para doon sa bahay mo. Alam mo, may bahay ka doon. Amen. Yung bahay mong yun, pagdadating na yung New Jerusalem, ay bababa ng Diyos yung bahay mo dito sa lupa. Alam mo kapatid, pag kuripot ka sa gawain ng Diyos, pangit ang bahay mo. Hindi kami papasyal. Gusto ko yung mga masisipag sa Diyos, magsakripisyo. Yun ang mga magagandang bahay. Pag ikaw ay matamad-tamad sa pagsaserve mo sa Lord, at tumpik-tumpik, hindi maganda yung bahay mo. Basta bakit maganda? Bakit kailangan pa ba ng bahay? Ayaw mo ba napapasyalan ka namin? Diba? Kung ang bahay mo, kunwari meron kang 100 kaibigan sa buong buhay mo dahil Christian ka at marami kang Christian. At ang bahay mo, kapatid, ay ganito lang sa faith house natin sa Winhide pa. 100 ang kaibigan mo, papasyal sila. Hindi kasya. Diba? 100 ang kaibigan mo. Sabay-sabay silang, siguro wala nang telephone doon, ano? Sabay-sabay silang nagpa-appoint. Pupunta kami dyan. May 1, happy birthday. At May 11, happy birthday. At ano ba na? May 5. May 14. Amen. Kaya panahari, pupunta tayo doon sa bahay ni Cordapia. Siguro huwag natin gamitin yung ibang tao. Yung hindi natin kilala. Bahay ni Cordapia. Maliit lang ang bahay niya. Ang dami-dami nating kilala natin si Cordapia. All of a sudden, marirealize natin, ay, tamad pala si Cordapia na mag-serve sa Lord, mag-serve buhay ko sa lupa. Dami niyang complain, dami niyang reason, di ba? Dami niyang dahilan, no?
Kaya liit-liit tuloy ng home niya. Hindi sa lupa, malaki siguro sa lupa, no? Yung malaki yung home niya sa lupa. Pero sa langit maliit, hindi niya tuloy ma-welcome yung mga iba. Amen. Let's continue on. Ano ang dapat response natin sa mga kaloob ng Diyos sa atin? Una sa lahat ay Thanksgiving. magpasalamat, no? Thanks to the Lord because He is good and His mercies endure forever. Vivrit, Benny, Udol Adonai Kitov, Kileolam Chasdo. Again, amen. Exactly. Exactly. Amen. Amen. Number 2, dapat we must be humble, di ba? Magpakababa tayo sa lahat ng binigay ng Diyos sa iyo. Di ba dapat mapagpakumbaba ka? Pangatlo, tanggapin nyo, ang dami sa atin mga kapatid, marunong maghingi, hindi marunong magtanggap. Basta paano magtanggap? Ang pagtanggap natin, kapatid, is by faith. Ang lahat ng dumadating sa atin na galing sa Diyos ay natatanggap natin because of faith. Dahil kasi, kung anong gusto mong tanggapin sa Lord, dapat maniwala ka muna. Ikaw ko yung verse ka, kapatid namin to ni Cecil. Cecil na taga Jerusalem. Marcos 11:24. Mark 11:24. Therefore, believe. Whatever you ask from God, believe that you have received them, and then you shall have them. Ang sabi niya, sa lahat ng hinihingi mo sa Diyos, maniwala kang natanggap mo na, tsaka mo iyon, tsaka iyon mapapasa iyo. Baliktad na? Baliktad ang Bible, no? Di ba? Kunwari, Ate Jonalyn, di ba? Sasabihin ko sa'yo, Ate Jonalyn, para sa'yo ito. Di ba? Ngayon, kunwari hanggang tapos na ang kainan natin na hindi ko pa binibigay, sa loob-loob mo, hindi para sa akin yun. Di ba? Ganun. Sa Diyos, pag sinabi niyang sa'yo ito, sa'yo talaga. Ngayon, pag hindi ka naniwala na nasa iyo na, hindi dadating. Nakikita niyo, yun yung tinatawag nating faith. Pag wala kang faith to receive, hindi ka matanggap sa Diyos. Pastor, ganun pala yan. Di ba sa tao, to see Is to is to believe. believe. Baliktad sa Diyos. Sa Diyos, to believe, maniwala ka muna, tanggap mo na, and then, you will see. Amen. Baliktad! Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Dahil sa mundo, makita ko muna. Maniniwala ko pag nagaling ako ng Diyos, pag ako'y ganito, maniniwala na ako. Hindi. You need to take the first step of faith bago mag-manifest yung hinihingi mo. I hope naiintindihan natin yung Amen. you receive by faith and then accept that it's already done. Alam mo, palagi kong sinasabi ito sa Jerusalem na meron pagkakaiba ang Christianity sa religion. Ang religion, ang sabi ng religion, dapat gawin mo itong mga bagay na ito para maabot mo ang Diyos. Yan ang sinasabi ng religion. Kaya wala tayong religion, ha? Hindi tayo naniniwala sa religion. Yung ang religion kasi, ang sabi niya, gawin mo ito, para pag nagawa mo yan, maabot mo na ang Diyos. Ang Christianity, kani kayo mabuti. Jesus died dahil hindi niya, alam niya na hindi natin kayang maabot siya. Jesus died, bumaba ang Diyos. Mula langit, pumunta siya sa earth para mahag niya ang mga tao. Kaya namatay si Jesus Christ sa cross na para ipakita niya na it's already done. Tapos na. Si Ilocano nalpasin. Diba? Tapos na. Ang ginagawa natin, sometimes we prove sa lahat ng tao, we need to do this, para ma-receive natin ang Diyos, makarating tayo sa Diyos. Ang message ng Christianity is God became man in Jesus Christ so that by His death, we all could live. Liwanag ba yun? Na ang Diyos nagkatawang tao sa persona ni Jesus Christ upang tayo mga makasalanan na patay sa ating kasalanan ay mabuhay na maguli
sa buhay na walang hanggan. Kaya, sa religion 2, kaya anong dapat natin gawin? I-accept natin na it's already done. Done. Hindi ka nagagawa ng gagawa. Itong mga ginagawa natin ngayon is an expression of our love to God. So, anong last Saturday night, meron ko shinare na, alam mo yung sa atin, alam niyo ba yung buto? Yes. Yung buto ko rin, yung pinagbubuhusan para ma-shoot doon sa kung kanila. Eto mga kapatid, yung lahat ng ginagawa natin, yung fasting, yung prayer, yung Word of God, yung pag-attend ng church, pagbibigay, lahat ng ginagawa natin, pag-share natin yung gospel, ay pag-a-align natin sa imbudo ng Diyos. Ang Diyos kasi dito nagpapala, Pag dito ka lang nakasahod, kahit anong gawin mo, wala kang marireceive. Kaya anong ginagawa natin? Papalapit ng ina-align natin yung sarili natin sa prayer, sa worship, sa online meetings, sa Bible reading, sa pagsasagot ng Gospel of John. Lahat ng ginagawa natin, di ba? Sa pagbibigay natin para ma-align tayo sa blessing ng Diyos. Pag naka-align ka na, open heaven ka na, kapatid. Hindi ka nahihingi. Lahat ng kailangan mo, binubuhos sa imbudo ng Diyos, at pag naka-align ka, masasalong mo lahat. Natatanggap ba natin? And last na kailangan nating response is rejoice. Pakipindot mo nga ate dahil nandun si ate. Yan na siya. Amen. Hallelujah. Pakibalik ko na. Amen. Ito yung ating last page pala. Praise God. Mabuti at meron kayong review dyan. Hallelujah. Mauurasan ko ang sarili. Kaya did you get something tonight? Meron ba kayong na-receive sa Lord sa gabi ito? Again, mamayang konti, I'm going to pastorate review ng ating gifts. Yung sermon na ito is based on this paper. Kaya kahit hindi ka na nag-picture, pag meron ka nito, you know all the messages. Amen. God bless you all. God bless you all. Amen. Amen. Thank you, Derek. Thank you, Lord.